Magsisimula ang kwento sa isang batang babae na umiiyak, iyak ng iyak dahil aalis na ang kapatid niya kasama ang bagong ama. Ipinikit ng isang batang madre ang kanyang mga mata at ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng batang babae upang aliwin siya. Nakapikit din ang isang batang lalaki na may itim na buhok at ngumiti sa maliit na babae. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring maging isang magulang. Napalingon ang batang madre at ang mga bata nang makita ang isang lalaking nakatayo ilang dipo ang layo. Bumaba ang tingin ng lalaki sa mga bata, nakapatong ang isang kamay sa balikat ng batang itim ang buhok. Habang humihit-hit ng tabako gamit ang kanyang kabilang kamay, inihayag niya na, simula ngayon, siya na ang magiging ama ng bata. Ang mga batang ito ay nakatanggap ng espesyal na edukasyon para sa kanilang mga espesyal na magulang. Kumaway ang mga bata sa batang itim ang buhok. Tumingin siya sa likod nang ihatid siya ng kanyang bagong ama. Pinagmasdan ng mga bata ang batang may itim na buhok na dinadala. Pinagsama-sama ng batang madre na blonde ang buhok, ang mga bata at pinikit ang mga mata at ngumiti. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. At sinabi ng batang madre sa mga bata na huminto sa pagpapanggap at maghanda para sa pagsasanay. Sa malamig na ekspresyon, inilabas ng mga bata ang kanilang mga armas. Sinabi ng batang madre kay Ellie, ang blonde na batang babae na umiiyak, na kapag nagkukunwaring umiyak hindi niya dapat hayaan ang kanyang ilong na tumagas ng ganoon kapag siya ay umiiyak. Ang inosenteng mukha ni Ellie ay naging malamig na bato habang binabalot niya ang isang piraso ng tali sa kanyang mga kamay, tinitingnan ng madre na may mabangis na tingin. Hinubad ng blonde na madre ang kanyang scarf at, na may seryosong tingin kay Ellie, sinabi na ang mga bata na hindi maganda ang pag-uugali ay ikinagagalit ng kanilang mga magulang. Bahagyang lumingon si Ellie, inilapit ang kamay sa ilong, at hinaypan ang uhog na nakasabit dito. Ang direktor ng orphanage, na lubos na ipinagmamalaki ang diskarteng ito sa espesyal na edukasyon, ay tinitingnan ito bilang isang tunay na regalo para sa mga batang ito, na sinanay bilang buhay, humihinga ng mga sandata mula nang matuto silang maglakad. Sila ay ganap na pinalaki sa ilalim ng mga espesyal na disciplinarian. Dahil dyan, napakamahal ng pag-aalaga sa bawat bata. Ang isa pang tanong na maaaring pumasok sa isip ay kung para saan ba talaga ginagamit ang mga batang ito. Walang direktang sagot dito, at ang sabi lang ng direktor ay para silang mga computer. Ang kanilang paggamit ay nakadepende kung paano sila gamitin ng mga mamimili o maaari mong tawagin silang mga bagong magulang. Halimbawa, ang mayamang matabang tao na kakaampon lang ng isang batang lalaki ay nagpapakita sa kanyang bagong anak na lalaki ng larawan ng isang lalaki at sinabing, ito ang kanyang target. Kabisaduhin ang kanyang mukha. Ipinaliwanag ng direktor na gayunpaman, dahil ang mga ito ay mapanganib na mga hakbang sa kaligtasan ay isinagawa ang ilang mga alituntunin na itinatak sa kanila mula sa murang edad, na talagang hindi nila maaaring suwayin. Tinatawag namin ang mga ito, ang tatlong ganap na prinsipyo. Ang tatlong prinsipyong ito ay idinisenyo upang matiyak na makokontrol ng mamimili ang mga bata. Napakahalaga na maalala mo sila. Habang ipinapakita ng matabang lalaki sa bata ang tungkol sa pagsasaulo ng larawan, itinuro ng batang lalaki na may kotseng nakabuntot sa kanila. Ang matabang lalaki ay nagulat sa hindi inaasahang obserbasyon na ito, tila hindi naniniwala kaya nagsimula siyang sumigaw sa bata, at sinabing tumahimik at tumutok lamang sa pagsasaulo ng larawan. Mabilis na bumalik sa atensyon ang bata at nanumpa na susundin ang mga utos. Iyan ang ibig sabihin ng unang prinsipyo. Ganap na pagsunod sa mga utos ng mga magulang. Biglang bumangga ang kotseng nakabuntot sa kanila sa kanilang sasakyan, dahilan para tumalsik at bumaliktad ito mula sa pagkakabangga. Ang bata ay dahan-dahan gumapang palabas at nakita ang kanyang ama na lubhang nasaktan at halos wala ng buhay. Ang pangalawang prinsipyo na itinuro sa mga batang ito ay, huwag kailanman gamitin ang kanilang kapangyarihan ng walang pahintulot ng kanilang mga magulang. Habang nagdadalamati ang bata sa kanyang ama, bumaba ang dalawang lalaki na bumangga sa kanilang sasakyan na may hawak na baril. Maingat na papalapit sa nakabaligtad na kotse, nakita nila ang batang lalaki na umiiyak at humihingi ng tulong, sumisigaw na ang kanyang ama ay hindi na humihinga. Nagulat ang mga sumalakay, walang ideya na may bata sa kotse. Nagpasya silang itabi ang bata para tapusin ang kanilang trabaho, ngunit bago nila magawa, naglabas ng kutsilyo ang bata at sinaksak ang isa sa kanila sa lalamunan,
na nagdulot ng labis na pagdurugo. Pagkatapos ay mabilis niyang inagaw ang baril mula sa nahulog na lalaki. Bago pa man mapagtanto ng isa pang hitman kung ano ang nangyayari, tinutukan siya ng baril ng bata at binaril siya sa ulo, na ikinamatay niya kaagad. At iyon ang tungkol sa ikatlong tuntunin. Kalimutan ang unang dalawang prinsipyo at gawin ang lahat para mapanatiling ligtas ang iyong mga magulang. Samantala, hindi maipagmamalaki ng direktor ang kanyang mga anak. Siya ay halos sumasabog sa kagalakan at pagmamalaki sa pagpapalaki ng gayong perpekto, kat-anji tanging mga bata. Mabilis niyang ipinakita ang aklat ng rehistro na naglalaman ng impormasyon tungkol sa bawat bata at tinanong ang mamimili kung alin ang mas gusto niya. Ngunit tahasang tinatanggihan ng mamimili ang alinman sa mga ito. Kaya, ibinalik ng matanda ang aklat ng rehistro sa drawer at nag-aatubili na inilabas ang isang file para sa isang bata na itinuturing na pinakamahusay sa lahat ng bata. Ngunit nawala siya, o sabihin na lang natin na naglaho. Sinubukan naming subaybayan siya, ngunit kung walang magulang ay hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan upang hindi siya makatawag ng pansin. At sa ngayon ay maaaring siya ay nabubuhay bilang isang ordinaryong bata sa isang lugar. O baka patay na siya. Matapos masuntok ng isang lalaking nakasuot ng puting hoodie, siya ay napaluhod habang namimilipit sa matinding paghihirap mula sa isang brutal na hampas na iyon kaya napapamura na lang siya. Si Joseph, na may mapang-asar na mukha, ay lumapit sa kanya, nagtatanong kung ano ang sinasabi niya. Ang kawawang bata ay biglang ngumiti at ibinuka ang kanyang dalawang daliri at sinabing, "Wala, ang sabi ko 15. Ang suntok na iyon, ngayon lang naramdaman ay nagkakahalaga ng 15 puntos. Ang iba pang mga bully ay nag-high five kay Joseph para sa pagkuha ng mataas na marka. Pagkatapos ay nagpasya si Joseph na gusto niyang maglaro pa, nagpaplanong subukan ang kanyang sipa upang makita kung gaano karaming mga puntos ang maaari niyang makuha sa oras na ito. Ngunit bago siya muling makalapit kay Yunho, isang blonde na lalaki ang nagtulak kay Joseph sa isang tabi at nagmamadaling lumapit kay Yunho, sabik na malaman kung gaano karaming puntos ang makukuha ng kanyang suntok. Hindi pinahahalagahan ni Joseph na itinulak siya ng isang hamak na weirdo, at pinagpag niya ang kanyang damit pagkatapos siyang hawakan ng blonde na lalaki. Kaya sinabi ni Yunho sa kanya, "Fuck you," at nagsalita ang blonde na lalaki, "Ha, 52. 52 ang nakuha ko." Ngunit sinagot siya ni Yunho nang hindi sabi ko "fuck you." Kaya biglang sumigaw ang blonde na lalaki at sinabing ang lalaking ito ay hindi na gumagana. Kaya, tahimik na naglakad si Joseph papunta sa blonde na lalaki. Pagdating niya doon, tinanong niya, "Shion, anong ginagawa mo?" Pagkatapos biglang tumahimik si Shion, at sinampal siya ni Joseph at sinabing, "Huwag kumilos ng napakayabang binugbog ko na siya, di ba? Naiintindihan mo." Kaya ikinuyong ni Shion ang kanyang kamao, sa kabila ng pagkamuhi sa kahihiyan ng sampal. Nilunok ni Shion ang kanyang pride at nagbigay ng thumbs up sa kanyang kaibigan at sinabing para sa isang solidong sampal sa tingin ko nagkakahalaga yon ng 150,000 points, tulad ng inaasahan mula sa isang taong nag-aral sa ibang bansa, ang iyong pangangatawan ay ganap na naiiba. At biglang ngumiti si Joseph dahil sa pambobola ni Shion, at casual na naglakad palayo. At sinasabi kay Shion na maaari niyang bilhan siya ng isang pakete ng sigarilyo sa halip na mag-alok ng pambobola. Kaya agad na sinabi ni Shion, "Sige ba magkita na lang tayo mamaya? Gusto mo ng menthol di ba?" Kaya mayabang na sinabi ni Shion, habang nakahawak sa kanyang ulo, "Juan Joseph siguradong kukunin kita sa susunod." Wow, pero ang galing niya talaga kapag nagsasalita siya sa American accent. Samantala si Yunho ay sawang-sawa na sa mga bastos na ito dahil alam niyang kaya niyang ibagsak silang lahat sa isang iglap. Gayunpaman, ginagampanan niya ang papel ng isang batang mahina, at sinimulan siyang sakalin ni Shion, na hinihiling na malaman kung ang suntok ni Joseph ay talagang mas mahusay kaysa sa kanya. Patuloy siyang binubuli ni Shion, tinatreto si Yunho na parang kanyang personal na punching bag para ilabas ang kanyang pagkadismaya, at sinabihan siyang sumama saglit. Nang walang paraan, si Yunho ay nag-aatubili na sinundan ang bastos na yun at nagtapos sa pagbabayad ng bayarin para sa kanilang pagkain dahil sinabi ni Shion na wala na siyang pera dahil sa mga pinapabili sa kanya ni Joseph. Pagkatapos ay sinabi ni Shion kay Yunho, "Sa tingin mo pagsasayang ng pera yon?" Pag si Joseph ang nagsabi, "Okay lang pag ako hindi ganun ba?"
Kaya agad na sinabi ni Hanho na hindi iyon, ito lang ang lugar. Bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, napansin ni Xian na ang tindahan na ito ay may kaparehong pangalan sa kanya ngunit hindi gaanong kaakit-akit, at si inamin ni Hanho na ito ay pinamamahalaan ng kanyang ina. At sa tamang oras, nagpakita ang kanyang ina at sinabing kung kaibigan ng kanyang anak si Xian, makakakain siya hanggat gusto niya. Talagang nagulat si Xian nang malaman na ito ang tindahan ng ina ni Hanho, habang si Hanho ay nadismaya dahil sinubukan niyang ilihim ito. Hindi siya sigurado kung bakit kailangang lumabas ang kanyang sikreto salamat sa asungot na ito, na walang kahihiyang dinilaan ang kanyang mga labi, malamang na umaasang makapag-freeload ng mas maraming pagkain. Nang makita ang pabago-bagong tingin sa mukha ng kanyang tinatawag na kaibigan, hinawakan ni Hanho ang kanyang panulat, handang batasin ang mga mata ni Xian kung susubukan niya ang anumang bagay na palihim. Nang malapit na siyang kumilos, sinurpresa siya ni Xian sa pamamagitan ng paghingi ng tawad dahil sa hindi niya pagpakilala ng maayos ng mas maaga. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Park Xian, ang kaibigan ni Hanho, na kanyang ikinagulat at nagkomento na sa wakas ay naiintindihan na niya ang hindi pangkaraniwang pangalan ng tindahan. Ang nanay ni Hanho ay tumawa sa biro at binanggit na hiniling ni Hanho sa kanya na itago ito. Sinulyapan ni Xian ang kanyang kaibigan, sinabing wow Hanho hindi yan maganda, ang nanay mo ay nagtatrabaho maigi para sayo. Si Hanho, ngayon ay sawa na sa mga kalokohan ni Xian, alam niyang problema lang siya. Para makaiwas sa kalokohan, sinabihan niya ang kanyang mommy na kailangan na nilang umalis dahil hinihintay sila ng ibang mga kaibigan. Ang nanay ay nag-impake ng ilang pagkain sa isang plastic bag at iniabot ito kay Xian, at sinasabi sa kanya na ibahagi ito sa iba. Mainit niyang sinabi na ang lahat ng kaibigan ni Hanho ay parang sarili niyang mga anak, kaya hindi dapat mag-alinlangan si Xian na kumuha ng kahit ano. Habang sinusubukan ni Hanho na kumbonsihin siya na hindi ito kailangan, ngunit si Xian ay agad na lumapit para kunin ang pagkain, nagliwanag ang mga mata ni Xian nang makita ang libreng pagkain. Kinuha ni Xian ang bag ng walang pagdadalawang isip, hindi pinansin ang mga panloob na daing ni Hanho. Nakakaramdam ng kaawa-awa si Hanho, tahimik na nagmamakaawa sa kanyang ina na muling isaalang-alang, alam na ang mga taong ito ay mga bully lamang, hindi tunay na kaibigan. Hinawakan ni Hanho ang kamay ni Xian, pagkatapos ay nakiusap siya kay Xian na huwag ibahagi ang pagkain kay Joseph o kahit kanino. Nakangiting sumang-ayon si Xian at nagpaalam. Ngunit ang ina ni Hanho ay biglang nagsabi kay Xian na magdala ng higit pang mga kaibigan sa susunod. Si Xian ay masigasig na sumang-ayon, sinabing tiyak na babalik siya kasama ang mga kaibigan. Ito mismo ang sinusubukang iwasan ni Hyunho, kaya medyo nakakaramdam siya ng galit. Nang mawala si Xian sa paningin, nilingan ni Hanho ang kanyang ina at inilabas ang kanyang pagkabigo. Pinipigilan niyang umiyak, galit na galit niyang hinihiling na malaman kung bakit niya ginagawa iyon. Kaya inulit niya ang kanyang sinabi at sinigawan ng kanyang ina. Sinabi ko sa iyo na huwag kumilos na parang kilala mo ako, sinabi ko sa iyo, kaya bakit mo ito ginagawa? Nang makita ang kanyang anak na sobrang sama ng loob, ang kanyang ina ay nalilito at nasaktan. Sinabi niya sa kanya na masaya lang siyang makilala ang kanyang kaibigan sa unang pagkakataon at humingi ng paumanhin kung nagdulot siya ng anumang gulo. Samantala, si Hanho ay naiwang nagtatanong sa katwiran ng kanyang pagsabog. Hindi niya alam kung bakit niya sinisigawan ng kanyang ina, lalo na kapag humihingi ito ng tawad. Masama ang pakiramdam niya sa pag-arte. Sinusubukan ng kanyang ina na ipaliwanag na gusto lang niyang magkaroon siya ng higit pang mga kaibigan, kaya naman ganoon din ang ginawa niya. Nanginginig ang kamay ni Hanho sa pagkadismaya at pagkalito, at halos hindi niya napigilan ang sarili. Kinabukasan sa paaralan, nakita ni Hanho ang parehong tteokbokki na niluluto ng kanyang ina, sa harap ng kanyang mga mata. Tila, nalaman ni Joseph na ang ina ni Hanho ang nagpapatakbo ng tindahan ng merienda sa kalye at kumuha ng mangkok para sa kanyang sarili. Kumuha si Joseph ng maruming basahan, isinawsaw ito sa kanyang mangkok ng tteokbokki, at sinimulang ipahid ito sa mukha ni Hanho. Nagreklamo siya na nakita niya ang basahan sa kanyang pagkain at humihingi ng refund dahil hindi siya kumakain ng dumi. Ang masama pa nito, sarkastikong itinanong ni Joseph kung dapat siyang direktang pumunta sa ina ni Hanho para sa refund.
Si Hanho ay ganap na galit kay Xian dahil sa pagbubunyag ng kanyang sikreto sa kabila ng kanyang pagsusumamo na patahimikin ito. Sinusubukang manatiling kalmado, malamig na tumugon si Joseph, nagtatanong kung tinuturing ba niyang magkaibigan sila, habang pinapahid sa kanya ang maruming panyo na sinawsaw sa tokboki. Hanho, galit ka ba talaga? At kinukutya niya si Hanho para sa pagtatalo sa isang maliit na biro. Pagkatapos sinabi ni Joseph na hindi ko kayang tanggapin ito, kailangan kong sabihin sa nanay mo ang lahat. At itinapon ni Joseph ang buong mangkok ng tokboki sa uniforme ni Hyunho. Si Hanho na pinipigilan niya ang kanyang galit ay nakahawak sa kanyang panulat, na ipinagtaka ni Joseph, at hindi nag-atubiling iwagayway ang kanyang kamay at isaksak ang panulat sa lalamunan ni Joseph bago pa siya makapag-react. Ngunit bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang ina, gusto ko lang makisama ka sa mga kaibigan mo. Patawarin mo ako please, huwag kang magalit. Ang kanyang kamay ay huminto bago pa ito tumama, nanginginig habang pilit na pinipigilan ang sarili. Si Joseph, na hindi natutuwa sa pananakot, ay naging mas bastos at nagagalit, na hinihiling na malaman kung ano ang iniisip ni Hanho na ginagawa niya. Pagkalipas ng ilang sandali, naglakad-lakad si Xian sa silid-aralan, at nahanap na lamang niya ang lahat sa patay na katahimikan. Ang gulo ng lugar, nasa eksena ang mga security guard. Nabasag ang isang bintana, dugo ay tumalsik sa sahig, at ang mga salamin ni Hanho ay nagkalat sa sahig. Mukhang nagkaroon ng seryosong kaganapan sa loob na kagagawan ni Joseph. Ilang sandali lang ang nakalipas, si Hanho ay walang awang binugbog ng asungot na ito sa loob ng halos 15 minutong diretsyo. Humingi siya ng awa, naligo sa sariling dugo, at ilang ulit na nawala ng malay habang namimilipit sa sakit. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, hindi tumigil si Joseph at ipinagpatuloy ang walang humpay na pambubugbog. Nang si Hanho ay ganap na napagod at bagbog sarado ang mukha mula sa brutal na pag-atake, tumingin siya sa kalapit na bintana at sa wakas ay tinapos ito sa pamamagitan ng pagtalon. Si Joseph, na walang kaunting empatiya, ay casual na humihit-hit sa kanyang sigarilyo at sinabi sa kanyang mga kaibigan na aminin na hindi sinasadyang itinulak nila si Hanho palabas ng bintana habang nanggugulo. Ang kanyang mga kaibigan ay nag-aatubili na sisihin. Sa katunayan, tinatanggihan nila si Joseph dahil ayaw nilang magkagulo. Kaya naglabas si Yusuf ng isang kapaki-pakinabang na batas sa Korea na kilala bilang Juvenile Offender Law. Ipinaliwanag niya na hindi na siya karapat-dapat para dito dahil lagpas na siya sa limitasyon ng edad, kaya't hinihiling niya sa kanyang mga kaibigan na tulungan siya sa pamamagitan ng pagtatapat na sila ang nagtulak kay Hanho palabas ng bintana. Iginiit niya na ito lamang ang paraan upang maiwasan niya ang oras ng pagkakakulong. Gayunpaman, ang ibang mga lalaki ay nag-aalangan at ipinaalala sa kanya na kahit na sila ang sisihin, sila ay mahaharap sa isang sibil na kaso. Ipinagkibit-balikat lang ito ni Joseph, sinabing matatakpan din niya iyon. Pagkatapos ay itinuro niya na ang sibil na kaso ay hindi pa naihain, at kung kanilang aalisin ang tanging nabubuhay na miyembro ng pamilya ni Hanho, ang kanyang ina, wala nang matitira upang magsampa ng kaso. Nagdala rin si Joseph ng maliit na puno ng pera, na nag-aalok ng 10 milyong won bawat tao kapalit ng kanilang tulong. Kapag naayos na ang lahat, magpapasya silang bisitahin ang nagdadalamhating ina sa gabing iyon. Nakaupo siya sa silid ng kanyang anak, napapaligiran ng mga gamit nito, nawawala sa kanyang kalungkutan, sinusubukan pa ring makayanan ang pagkawala ng kanyang anak. Sa pagsapit ng hating gabi, nagsuot ng face mask ang grupo nila Joseph, at dumiretso sa ikalimang palapag. Nang makitang wala sa ayos ang elevator, pinili nila ang hagdanan. Sa kanilang pag-akyat, nadiskubre nilang nakajam ang elevator dahil may sinadyang sumabit dito ng fire extinguisher, na pinipigilan itong gumalaw. Bago malaman ni Joseph kung sino ang maaaring gumawa nito, narinig nila ang isang pamilyar na boses. Si Xian ay nakaupo sa hagdan, naghihintay na sa kanilang pagdating. Mabilis na tinanong ni Joseph kung ano ang ginagawa niya doon, habang ang isa pang alapers ay tuwang-tuwa na makita siya at inanyayahan siyang sumama sa kanila. Tumayo si Xian, handang kumilos, ngunit nagtanong muna ng dalawang mahahalagang tanong. Paano mo nalaman ang tungkol sa Hanho Snack Shop? Casual na ibinaba ni Joseph ang kanyang face mask at ipinaliwanag na noong hindi nadala ni Xian ang dapat niyang sigarilyo, sinundan niya ito at nakita siyang nakikipag-hangout kasama ang mga bata sa kapitbahayan.
Noon niya nakita si Hanho na nakikipagtalo sa kanyang ina. Napagtanto ni Xian na dahil talaga sa kanya kaya natuklasan ng mga masasamang ito ang lugar. Pagkatapos ay lumipat si Xian sa kanyang pangalawang tanong, na sinasabi kay Joseph na mag-isip ng mabuti bago sumagot. Ano ang ginagawa niyo dito? Kaya sinabi ni Joseph na, hindi ba halata? Kaya itinaas niya ang kanyang bakal na tubo at sinabing nandyan lang sila para tingnan ang ina ni Hanho, pigilan itong magsampa ng kaso, at tiyaking matutulog siya ng mapayapa. Sa totoo lang, natutuwa akong nandito ka din, dahil matagal na akong naiinis sa'yo. Akala mo ba hindi ko mapapansin na nagpapanggap ka lang na binubuli siya? Pero talagang tinutulungan ang bastard na iyon. Ginawa mo akong tanga sa lahat ng oras, sabay hawak ng mahigpit sa kanyang pamalo habang ngumingiti. Sa pamamagitan nito, tinapos ni Xian ang interogasyon. Kaya kinuha niya ang fire extinguisher at habang si Joseph ay walang pag-aalinlangan na sumugod papunta kay Xian. Mabilis na hinugot ni Xian ang pin mula sa extinguisher, itinutok ito kay Joseph at sinabi niyang, "Salamat sa pagkumpirma nito, inaasahan ko ito, ngunit kailangan kong makatiyak." Sinimulan siyang pasabugan ng bubbly gas. Habang lumalabo ang kanilang paningin, nasulyapan ng isa sa mga alipores ang pamatay na dumiretso sa kanyang mukha. Bago niya namalayan, tinamaan na siya ng fire extinguisher sa mukha, at ang impact ay nagpabagsak kay Joseph sa lupa. Mabilis niyang itinulak ang kanyang kaibigan at hinawakan muli ang pamalo habang nilalabanan ng dalawa si Xian. Nang makita niyang kumikilos si Joseph, mabilis niyang hinaranggan ang bakal na pamalo ni Joseph. Sa isang iglap, yumuko siya at inihampas ang hawak niyang fire extinguisher sa paa ni Joseph, na kanyang ikinabigla na gagawin yun ni Xian, na nadurog ang kanyang mga daliri sa paa. Habang dumadaos-daos pababa ng hagdan, napapasigaw siya sobrang sakit. Habang bumababa siya sa hagdanan, casual na ipinaalam ni Xian kay Joseph na ang kanyang cuneiform bone sa itaas ng metatarsal ay nabali. Kumpiyansa niyang idinagdag na si Joseph ay hindi na maglalakad anumang oras sa lalong madaling panahon na may mga nabasag na mga binti. Si Joseph ay dumaing sa sakit, nakahiga ng walang pagtatanggol sa lupa, at nanginginig na nagtanong kung bakit ginagawa ito ni Xian sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Xian ang tungkol sa tatlong prinsipyong nakatatak muna sa bata. Una, ganap na pagsunod sa mga utos ng mga magulang. Bago pa niya banggitin ang pangalawang prinsipyo, binigyan muna niya ng isang malakas na suntok ang mukha ni Joseph sa sobrang lakas tumama ang mukha ni Joseph sa sahig. Pangalawa, huwag kailanman gamitin ang kanilang kapangyarihan ng walang pahintulot ng kanilang mga magulang. Na ipinagtataka ng mga kasamahan ni Joseph, ano ba ang pinagsasabi niya? Hindi nila maintindihan. Habang hawak ni Xian ang daliri ni Joseph ay nagmamakaawa na patawarin siya ni Xian. Pagkatapos sinabi ni Xian, ang pinaka-importante sa lahat ay ang pangatlo, kung may banta sa kaligtasan ng magulang, maaaring baliwalain ng bata ang unang dalawang panuntunan at pangasiwaan ang sitwasyon gayunpaman kinakailangan upang maprotektahan ang magulang. Pagkatapos ay binali ni Xian ang daliri ni Joseph kaya napapasigaw na lang ito ng malakas dahil sa sobrang sakit. Naalala ni Xian ang sinabi ng ina ni Hanho na ang lahat ng kaibigan ni Hanho ay parang sarili niyang mga anak. So, basically, nanay niya na siya ngayon. At kung ang sinuman ay nagbabanta sa kanyang ina, ay papatayin ko, naintindihan mo. At pagkatapos walang awang pinagtatapakan ni Xian ang ulo ni Joseph. Handang basagin ang bungo, bumalik ang eksena sa nakakatakot na orphanage, kung saan binibisita ng madre ang direktor. Ipinaalam niya sa kanya na may tawag mula sa Korea. Kaya tinanong ng direktor kung sino ito, kaya sinabi niyang ito ay ang White Tiger Workforce. Napukaw ang interes ng matanda nang makilala niya ang tumatawag at mabilis na kinuha ang telepono. Iniulat ng tumatawag na natagpuan nila ang batang hinahanap nila, ang maalamat na figure mula sa Dead Mansion Project, na may codename na Sean, na sa Korea siya ngayon. Ang orphanage, na kilala bilang Dead Mansion, ay isang multinational na organisasyon na may mataas na pinondohan na gumagawa ng mga armas para sa mga mayayaman. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.